Tanay Rizal. Ang Tanay Rizal ay isang ikaunang klase na bayan sa lalawigan ng Rizal sa Pilipinas. Ito ay matatagpuan sa 57 kilometrong silangan ng Maynila. Ngunit ang karaniwang pagkukommute sa pagitan ng Maynila at Tanay ay umaabot mahigit sa 3 oras. Depende sa kondisyon ng trapiko. Dito natin makikita ang isang pansir na taga Tanay Rizal. Napakarami niya rin na ibahagi dito sa kanilang mga lugar para sa mga kabataan at mga fansir na nakapalibot dito sa lugar na ito. Hindi na din matatawaran ang naibahagi niya para sa lugar na to. Hindi na kayo makapag-antay, no? Ako din eh. Hindi na. Ano? Bisita tayo? Tara na! Ito ang Bisitero. Ready? In 3, 2, 1. Ako si Jun Avila sa taga Tanay Rizal. Bali, player po ako ng RRPC, KRPC, ARPCI, tsaka MPC. Bali, nahilig ako sa pag-aalaga ng kalapate. Elementary days pa, nag-aalaga na ako ng kalapate. Nung time na isa, pa kami bumibili ng ibon sa Arangke. Then, natigil nung mag-high school, tapos mag-college ako, bumalik ulit sa pagkakalapate. Pero mga alaga ko ng mga pansi na ibon na kalapate. Tapos may tropa ako na nagkikayat sa akin na maglaro sa racing pigeon. Subukan ko doon kumarera. Sabi ko naman sa kanya, bigyan mo ko ng kalapate na pwede kong gamitin. Doon na nagsimula na hanggang sa ngayon, yung pa din ang ginagamit ko niya dahil galing sa aking kumpare. Good afternoon, sir. Good afternoon. Ako'y nagpapasalamat kay Sir Cesar at kami po ay nakarating dito sa inyo. Yan, para po ma-interview tungkol sa ating mga pag-aalaga ng ibon. Sir, paano ba kayo nagsimula bilang fansir at ano yung mga alaga ng ibon dyan sa loob nyo? Bali, magsimula ako na kumakera talaga kasi sa racing na 2007, simula ako. Tagal-tagal pala. 2007, talaga mag-focus ako sa pagkakarera. Bali, 2005, nag-aalaga na ako ng mga racing pigeon. Pero yung determinasyon ko na kumakera, wala pa eh. Mag-aalaga lang. Pero noong 2007, doon ako nagsimula talaga na kumakera. Bali, ang hawak kong linyada dyan, nagsimula ako sa ibon yan ni Pakitungo, kay Milim, tsaka ni Benito Lee. Bali, yan yung linyada na nakapasok doon sa tinatawag ko na parusa na ibon. Parusa? Bakit po tinawag na parusa yun? Bali, naging parusa siya kasi naging pang-ano namin siya, panlaban ng street fight, yung pinakarera. Kaya tinawag siya na parusa, yun yung time na panalo na ibon mo, natatalo pa. Kasi ayaw niyang bumaba agad. Una lagi siya umuwi. Ang problema, nagtatambay sa bubong, ayaw bumaba. Hindi namin makahuli. Kaya, ano pangalan niyang bali, yung kumpake ko din. Tinawag na parusa. Ang sabi pa nga sa akin, parusa daw sa mga musta. Kasi panalo na kami, talo pa. Kaya nung sinabi niya sa akin yun, na pag-isip-isip ko, bakit kaya hindi ko pag-aralan itong ibon ko, kunin ko yung motivation niya kung paano ko mapapauwi ng bilis, tapos madaling mahuli. Hindi din naman nagtagal na huli ko yung kiliti ng ibon ko na si Parusa. Bali, kailangan mo siyang ikarera o ilaban ng street fight pag mangingit yung asawa. Okay. Talagang mabilis siyang umuwi. Noong time na yun, ang laro talaga po street fight. Street fight siya. Ano yung nauso kasi din sa amin sa Tanay street fight. Kaya kami na focus sa street fight. Kasi lilimang player pa kami lang sa Tanay na lumalako sa club. Kumbaga, minumulat namin yung mga taga-Tanay na ikayatin namin na maglako tayo ng ganito, racing video, nung unang pabilisan na ibon. Baka yung mindset ng mga taga-Tanay, mapokus sa maganda palang kumakera sa ano. Kaya ngayong time na ito, masasabi ko ang player siguro sa Tanay is nasa mga kulang 300 na yata na player. Wow, 300 na. At nakwento nyo nga po kanina, no? Talagang isa kayo sa parang naging mentor ng founder itong lugar nyo na Tanay. Which is napakalaking tulong yan ng mga kabisitero bilang isang sila po yung mga nagsimula na fansir dito. Napakalaking tulong yan. Paano nyo po yun ginawa para sa dito sa nakapaligid sa atin at ng nagiging fansir? Nung nilikayat namin sila, pa street fight pa lang. Tapos nandyan po yung bago pa lang binubuo yung club ng RRPC na which is
ako po naging talaga coordinator dito sa area namin sa Tanay. Bali, ang sakop ko po sa Tanay, hindi lang Tanay. Bagas, Morong, Teresa, tapos Hala-Hala, Pinilya. Yan po ang area na hinahawakan ko nung time na ako po ang coordinator ng Tanay. Kaya halos lahat po ng player sa iba't ibang bayan na yan, kakilala ko. Saka talagang alam ko po kung sino talaga din ang magagaling na player lang naglalaro sa Tanay. Tapos, paano namin sila sinimulan? Yun nga po, yung pagka hiningan nyo namin sila, nagpapalako kami ng karera, kami, mapapaluwal kami ng, ito, may tatama tayong ganito. Unang palako namin yata, hanggang lang kami, Apalit, Pampanga. Karera, yung ganun, mag-entry lang ng kaunti, tapos unahan na umuwi. Binigyan namin sila ng, yung mga player namin na mga baguhan, nakatanggap ng trophy. Tapos ang trophy na ginamit namin sa ibang talagang kalapati. Tuwan-tuwa ang mga player, ang mga baguhan na, mga newbie na player na maka-achieve ng ng gano'n, kakangalan nila, mayroon silang trophy at kalapati trophy. Kaya nga, napakalaking ambag nyo dito sa inyong lugar na talagang naipakilala nyo yung ating pigeon sports dito sa Tanay. Sir, ano po bukod po doon kay Parusa, ano pa po ang mga bloodline dyan sa loob nyo? Bali, ang mga bloodline po nakapasok sa loob ko, meron din po dyan Steve Selbaut, Roger Florison, German Imbrek, Staff Banrit, Vandenbroek, may Unbelievable, Bandenhidi, Pupman, Japan, Joston, tapos may Litak, Jansen, PBM, meron din pala PBM. Doon sa mga nabanggit nyo, sir, ano po yung pinaka the best nyo para dito sa inyong loob? Bali, ang masasabi kong the best sa akin, Lok, yung talagang lahi ng parusa ko. Bali, ang parusa ko, dalawa sila eh. Yung isa, tinawag ko na Batanes na. Bali, yung Batanes, anak siya din ng parusa. Which is, naka-cross naman siya sa Stitchel Bout. Yun yung ibong ko na Batanes champion na inilaro ko ng invitational ng AKPC. Batanes, kasi galing siya ng Batanes at nag-champion sa Batanes. Champion siya ng Batanes. Sa North. Bali, ang speed siyang nung ibong ko ng Batanes champion is 1,100. Bilis. Yes, sir. Bilis. Ano siya, yun yung sinasabi ko sa kanina sa iyo sir na ang characteristic ng parusa ko, mabagal. Nagsimula siya ng first lap, 800. Tapos second lap, 830. Third lap, 902 o 900 yata. Tapos, fourth lap, 950. Pagdating ng fifth lap, na-cut off sa average. Ang speed niya is 680 something. Unti lang. Pinunti, kinapos. Tapos pagdating ng Santa Ana, Cagayan, nag-ano na siya, 1,050 ang speed. Tapos nung magbatanes, nag-1,100. Kumbaga pagkahabang lumalayo, bumibilis. Oo. Lalo pa siya nagtitinig kapag lipad. Sir, nakwento niyo sa amin dito, no, yung tungkol dun sa mga kabataan dito. Pwede niyo po bang i-share sa kanila para malaman natin yung paano kayo nagsimula dito? Bali, sinimula namin sa mga kabataan na may hilig sa kalapati. Tapos, masasabi ko sir, yung mga halos kabataan na inganyo namin sa pagkakalapati ay karamihan sa kanila yung mga drug addict, saka mga sakit sa ulo ng barangay namin, saka ng pamilya nila. Kaya nung time na dinidevelop namin yung club o samahan namin sa Tanay, na talagang binigay nila sa sarili nila sa pagkakalapati. Meron pa dyan time na naglalaro kami ng street fight, nagpanagpo yung dalawang grupo na magkaaway. Sa kalagitnaan magsusuntukan. E di namagitan kami na tigilan ng away dahil kalapati tayo ngayon, bawal lang mag-away. Kasi sa kalapati, magiging masaya tayong lahat. Kaya nung simula nung araw na yun, doon ko nakita yung pagbabago sa dalawang grupo. Minsan magkasama na silang bumibili ng kalapati, namamasyal, pupunta sa isang loop. Yung magkaaway dati, sila ngayon ang magkakaibigan. Kaya laking pasalamat din sa akin ng aming barangay dahil nung time na yun, mataas ang percentage ng drug addiction dito sa amin sa barangay. Pero nung pinasok namin yung kalapati sa kanila, itinuro namin na mas maganda siyang bisyo kaysa sa droga. Malaki naging tulong para sa barangay namin. Mas matahimik ang aming barangay. Galing. Sir, salut ako sa inyo, no, sa mga experience yung ganyan. Sa'yo at sa mga kabataan na naririto,
sa barangay nyo dahil isa kayo naging instrumento, no? Lalo na sa mga kabataan at ang pag-ibon ay ibig sabihin talagang nakakapagbago rin. Ito nga pala yung aking ibon na tinatawag na Basco Batanes Champion. Bali, isa sa naging paborito kong ibon dito sa loob dahil sa achievement niya. Siya ang naging champion ng Basco Batanes ng first invitational ng RRPC. Bali, ang naglarong ibon doon na pinakawalan sa Basco Batanes ng RR ay 10 ibon lang. Sa 10 ibon, ang nag-clock lang ay 2. Siya ang nauna nag-clock at ang speed niya is 1,100. Binawalan sila ng Saturday ng 7:45 AM, tapos Sunday morning 6:25 ng umaga nang makita kong dumating tong ibon nito galing ng Batanes. Ito nga pala yung ibon ko na isa pa din sa paborito ko. Bali, ito ang tatay ng aking Basco Batanes Champion. Nilaro ko siya ng North. Bali, 2 times apaki finisher. Siya ay noong young bird, pang 7 overall siya. Tapos nung inulit ko nung taon na sumunod, siya na yung nag-overall champion sa All Bird. Ang lahi niya ay parusa. Siya yung tinatawag ko na si Batanes Finisher. Din siya, lap winner ng Apari. Tapos finisher siya ng Batanes, 1 week siya bago nakabalik sa akin. Bali, lahi ng parusa. Kapatid siya nung aking first overall champion na tatay ng Basco Batanes. Siya ang ipinapares ko sa Batanes Champion at naglalabas din sila ng mga anak na winner. Meron na silang inanak sa akin na nanalo ng 3rd overall ng North, tapos 17th overall ng South. Yun yung first na time na nag-lockdown ang palako ng MacArthur. Bali, sa anak nito, yung nagpagawa ng aking look. Dalawa niyang anak sa North at South. Yung premyo na kuha ko doon, pinagpapagawa ko na itong aking bagong look. Ako, si Jun Avila, taga Tanay Rizal, naglalaro at player ng RRPC, KRPC, ARPCI, saka MPC. Maraming salamat.